No. Mula sa verse 29, not 21. 23, mula 29 hanggang katapusan. Ang Proverbs ay nasa Old Testament. Sa wikang Tagalog ay kawikaan. Proverbs, kawikaan. Ang Proverbs ay nasulat para sa mga anak ni King Solomon, sa mga prinsipe at prinsesa. Mayamang-mayaman ang aklat na ito ng mga turo at aral para sa pamumuhay. Ang mga eksperto sa pag-aaral ng Biblia ay nagsabi, pinapayuhan na dapat ituro ito ng mga pastor sa kanyang kongregasyon, lalo pa kung ang kongregasyon niya ay mahihirap. Pag pinag-aralan mo itong mabuti, tuturuan ka nito kung paano maging mayaman, maging millionaire. So, babasahin natin ngayon. Proverbs 23:31 ay 29:35. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sino ang may... Sino ang may... Sino may kapanglawan? Sino may pakikipagtalo? Sino ang may daing? Hindi daing, no? Daing. Sino ang may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Walang may sugat. Saan ko ito nakuha? Okay? Sino ang may maningas na mata? Bulang-bulang mata. Sino? Maningas na mata. Sinasagot ba nyo? Alam nyo nasagot? Hindi na ako magsisermon. Sarang natin Biblia. Okay. Tapos, ano pa ha? Sino? Sinasagot nyo ngayon. Verse 30. Silang nakaghihintay sa gatas. Diba nakalagay? Silang nakaghihintay sa alak. Sino? Ayun. Yan ang kanilang hinihintay. Sino ang may... sakit ng ulo ko. Sino? Yung naghihintay sa alak. Silang nagsisiyahon upang bumanat ng pinaghalong alak. Tapos, eto na. Ito sabi, kung ayaw magkaroon ng sugat na hindi mo alam saan ang galing, kung ayaw magningas ang mata mo, ito ang payo. 31. Hindi ito payo, utos ito eh. Huwag kang lumagok ng alak. Yung ba nakalagay? Tumikit? Tignan nyo ang mabuti. Niluloko nyo ako si Sabing, ha? Narinig kita. Ano nakalagay? Huwag kang tumingin sa alak. Pagka magulang, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, ibig sabihin sa baso, sa cup. Okay. Huwag kang iinit yan kung ayaw mo magkaroon ng bahay, kung ayaw mong maging mapanglaw. Ito na ngayon, ha? Bakit huwag kang titingin yan? Bukod doon, tinutuloy, ha? Sa huli, pagkatapos na mag-hook ka sa alak, sa huli ay kumakagat ito na parang ahas. Sana marinig ito. Abot doon sa kabila. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang
parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katwang bagay. Ano ibig sabihin nun? Ayan na yung lasing. Kung ano-ano nakikita, nakakakita ng elepante, tatawid sa kabilang kalye. Kaya, naglalakad sa kalye, napaihit, lihit. Noon yung kami nakatira sa malapit sa Aawitan kita. Nako, nakita ko yung official ng Navy. May kilala ko. Sabi ko, sir, anong ginagawa niyo? Sinusulat ko pangalan ko. Sinusulat yung pangalan niya. Wala out, no? Out na. Tapos, sabi pa rito, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga pagdarayang bagay. O, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat. Ay na, ang epekto. O parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, sabi mo. Iyong sasalitain. At hindi ako nasaktan. Kalahin mo, sinuntok ako, di ko naramdaman. Sinaksak ako, di ko naramdaman. O, yan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Pagkagising mo, pagkaraan ng naranasan mong yan, ano sabi mo? Di na ako iinom. Di na ako iinom. Hindi, nakalagay dito, aking hahanapin pa. Aking hahanapin pa. Ulit. Brad, kailan ulit tayo iinom? Yan na. Ito na, abuloy ko. Ano ba sabi ron? Yung ano? Yung naglalagay sila ng love offering nila sa kahon. Anong kalug ba yun? Yan. Okay. Sabihin nyo, Pastor, ano ba naman kayo? Bakit po nyo yan papasain ngayon? Kasi magpo-closing na ang mga eskwela. Nagkataon naman, nag-aaral din ako. Halimbawa, nung high school kami, sabi ng mga lalaki sa eskwela, pati mga babae, tara, mamaya, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Mag-celebrate tayo. Uminom tayo, konti lang. Wala ha? Ang baon ninyo, bigay na ninyo sa akin, sabi ng class president. Mamaya magkita-kita tayo, mag-inuman tayo. At alam nyo, talagang sumisipot. Ando doon, ang mahigit kalahati ng klase. Maski sa elementary, ganun din. Tig-iisang lagok lang tayo. Pero start yun. Kaya, eto ngayon, palagay ko, panahon para paalalahanan ko kayo at ang mga kabataan. Gre, sabi ng mga tatay, bukas alis na ako Celebrate tayo ngayong gabi. So, Gre, kakarating ko lang. Mamaya, papainom ako, di kayo rito. Ayan na. Baka akala nyo mga bata lang. Alam nyo, pinakamasakit. Ito. Isang araw, saan ba kami na? Oo. Naalala ko na. Meron kami sa Quezon City. Pumunta ko, naalala ko na ulit. Pinacheck yung aming apo, si Lizzie. Nakakuha akong magazine ng Newsweek. Nakakita ko, binuksan ko kasi ang paksa ay mag-iilo. Hindi ko makakalimutan yung isang item doon na nabasa ko, ang haba halos siguro 10 pages. Ang isang item na nabasa ko, sabi, ang dami-dami batang babae na lumaki sa bahay ng isang alkoholik, ng isang sugaha sa alam. Ang batang babae nito ay nangangako sa sarili, pinapangako sa sarili
Pero ito rin yung mga babaeng ito na nagsasabing hindi ako mag-aasawa ng lasego. Ended up, ang nangyari, nag-asawa rin ng lasego. Hindi ito maintindihan. Bakit gano'n? Hindi ba sila nadala? Bakit gano'n? Natuklasan ng pag-aralang mabuti ng mga psychologists sa Amerika. Natuklasan nila na kahit sinusumpa ng bata na hindi siya mag-aasawa ng lasego, sa kanyang subconscious, payag na siya na talagang ang lalaki ay umiinom. Nakita niya yun sa kanyang ame, nakita niya yun sa bahay niya. Kaya subconsciously, nakakapag-asawa rin siya. Ang maraming porsyento sa kanila, nakakapag-asawa rin ng alcoholic. Ganyan niya, at hindi. Yan ang epekto sa psycho ng isang batang babae. Ngayon, tignan po ninyo naman. Dito sa talatang ito, pinapakita sa atin yung danger, yung panganib ng alak. Yung panganib, yung danger ng alak. Kasi sabi dito, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Ano itong danger na to? Ang alak ay fascinating. Ang alak ay terribly kung mag-fascinate ng tao. Terribly fascinating. Ang alak ay kaganda sa mata. Ang isang basong alak ay kaganda sa mata. Mas maganda pa to sa gatas. Ito alak, pamatay. Ito gatas, pambuhay. Pero mas maganda itong alak. Hindi ko makakalimutan, delegate ako noon sa World Church Conference sa Singapore. Ararating ko lang sa Pilipinas. Galing ako, nag-ibot ako sa Amerika para mag-preach. At sabi ng asawa ko, may note ka dyan, pupunta ka sa Singapore. Nakita ko nga may ticket na ako lahat. Nang sumakay kami ng aeroplano, 98 kami ng mga pastor at pare. Papunta kami sa Singapore, 1978. Noong 1978, ang palit pa ng Singapore. Pero ngayon, mukha tayong basurahan ng Singapore. Ano doon ang mga construction company ni Ayala at naggagawa ng mga building. Ngayon, ito. Nung nasa aeroplano na kami ng Singapore Airlines, nako, sabi ko, wow, nakainom ako ng strawberry. Ang ganda-ganda ng baso, ang linaw-linaw. Sabi sa inyo, hindi ako nakakita ng ganong kaganda na baso at linaw sa aming bahay. Maski ang asawa ko ang magbugas ng aming baso, hindi ganong kaganda. Ang ganda-ganda. Tapos sabi ko, naku, menos naman ito. Unti lang yung strawberry, ganun lang sa baso. Isinerve sa amin. Ito na, ang aeroplano, kalahati lang pasahero, pastor, at pare, may bishop pa. Nang bigyan na kami ng pagkain, at inumin ko, sabi ko, naku, ba't ganito itong strawberry ito? Sabi sa akin ng katabi ko, Pastor, ba ito, ayaw niya? Hindi nyo lang sa akin. Teka, bakit ganito itong lasa nito? Tatawagin ko yung stewardess. Yung stewardess, ang tawag ko yung stewardess. Itong stewardess, tatawagin ko, bakit pumilan ka kung hindi nyo sa akin? Ito, panisada to. Sabi sa akin, ang gusto mo yung talagang strawberry, sherry na. Spanish wine yan, mahal yan. Sabi sa atin, tuloy, nagmukha akong ignorante. No. Hindi bali na maging ignorante sa ganon. No. Di binigay ko doon sa katabi ko. Ang katabi ko ay pare, binigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya,
Basically, yun na. Ganong ka-attractive, ang ganda, beauty, ang alak. Pagka tinignan mo, pagka ito ay nasa baso. Pero mga Pilipino, walang sela. Miski boting marme, nasa Miguel, basta binuksan. Tongga na agad. Pero ang alak ay beautiful sa mata. Yun ang panganib nito. Nag-i-sparkle ito. Umikinang-kinang pa to. At hindi nyo nalaman, ang mga lasenggo, sabi sa atin, masarap ang alak. Very palatable. Masarap ang alak. May mga theory ako na kapag ka dumadalaw sa amin, nagiinuman. Tatawagin kami mga bata na naglalaro kami, maliliit pa kami sa tundo. Paiinumin kami. Pag inom namin, tora, nakatakot. Ayaw namin. Pero may isa akong kapatid, hindi ko papangalan. May isa akong kapatid. Tatawagin siya, halika rito, inom ka ulit. Inom siya. Aba, alam nyo, tuwing mag-iinuman, andun na. Pero kamukha ko yun, nagkakandasuka, dinudura namin yung aming iniinom. Pero pagkatapos, kapag ka nakainom ka ng pala ng kung ilan, sumasarap ito. Sumasarap ito. Ilan sa inyo ngayon dito? Mga senglot kayo, hindi kayo nasasarapan sa alak? Ha? Ilan? Hindi ka na? Hindi ka naman na senglo eh. Saan si Manel? Banda ka, si Malinja, asawa mo. Okay. Ayoko nang ayoko nang ibisto kayo. Pero, totoo yun, masarap na to. Yung dislike mo kung bata ka, sandali lang, nawawala yun. At nagiging attractive na at masarap ang alak. Hindi na ang gatas. Ano ba panganib ng alak? Kaya sabi, huwag mong titignan, hindi lang ito attractive, hindi lang ito beautiful, hindi lang ito masarap, kundi exhilarating, no? Ano ibig sabihin nun? Nagbibigay ito ng sarap, pleasure. Nagbibigay ito ng excitement, magiging masigla. Nung nakatira kami malapit sa Carinan Bowling, tatamad-tamad ako, sabi sa akin ng lolo ni Manny, Irving, halika rito. Tunggalin mo lang to ng minsan. Tinan mo, kanina aantok-antok ako. Pag inom ko nito, ayos na ako. Lumalakas ako. It gives me energy. Nagiging masigla ako. Ano ba ang ginagawa ng alak? Yung mga kwentuhan, nagiging masaya. Nagiging masigla. Nakita nyo kung gaano madaldal yung mga ano? Ha? Nakita nyo? Kung gaano madaldal? Yung nagpupunta pa ako sa Intercontinental Hotel para mag-Bible study. Kumakain ako sa baba ng SM doon sa fast food. Kung Biyernes ng gabi, pagka kumakain ako ron, ang daming mga empleyado na nandun nagtitita. Mag-uumpisa yan, natahimik. Pero mamaya pagka nakainom na, kung magkwentuhan, ang lakas talaga, buhay na buhay ang kwento. Ang sarap ng kwentuhan pagka ikaw ay medyo nakainom na. Kaya kita nyo, sabi ni Solomon sa kanyang mga anak, huwag mo itong titignan. Maa-attract ka. At ang sabi naman ay, malilimutan mo, kalungkutan mo. Ang alak, mabuting kaibigan, pagka nalulungkot ka, malilimutan mo ang iyong kalungkutan. At alam po nyo, pagka inalo ka ng alak, may mga lugar na hindi ka sociable. Pag tinanggihan mo, masama na tumanggi. Kausap ko yung isang pastor, ang pangalan ng girlfriend ni Lete, napakasawa ni Lete,
Si Jimmy, si Pastor Jimmy Solterio. Kasama ni Jimmy, yung apostol ng Fourth Watch, si Apostol Arsenio Perion. Mga kabataan sila na nangangarap. Andun sila sa Kalagasan. Nakakita sila ng mga tropa na may mesa at nagiinuman. Ang sabi nitong dalawang pastor, na pumunta tayo ron, pangaralan natin itong mga naglalasing. Ngayon, may kakangahamba itong dalawang pastor. No? Kung ako yun, ngayon, hindi mo pinapangaralan ng lasing, hintayin mong mawala ang pagka-lasing. Pumunta sila ron, pinangaralan nila, nag-sermon sila. Pagkatapos nilang mag-sermon, sabi ng mga lasing, dire, hindi kayo, inumin nyo ito. Nagtigilan yung dalawang pastor. Ang hindi nyo ito ininom, bubuhos namin ito sa inyong ulo. Pinakabarang nagalit pa sila. Nagpulungan yung dalawang pastor. Sabi nitong isang pastor, iinom na ako, isang lago. Sabi ng isang pastor, ako ayoko, pipiliin ko nang buhusan ako sa ulo. Sabi ng isang pastor, gano'n na rin ang gagawin ko. So yumuko sila. Sabi nila doon sa mga lasing, sige, buhusan nyo na kami sa ulo. Iyan ang pinipili namin. So, makikita nyo, ang alak ay para kang hindi sociable pagka tinanggihan mo. Kaya sabi mo, kung titingnan niya. Kasi mapanganib eh, makakata ka, madadala ka sa ganda niya, sa sarap niya, sa sigla na pinaparamdam sa iyo. Iyan ang magiging pakiramdam mo. Pero, ito, tandaan mo, sinasabi ng ating Bible, huwag mong titingnan ng alak pagka ito'y mapula doon sa lalagyan niya. Bakit? Binigay ko sa inyo ilang katwiran. Pero, ang totoo, kaya ito sinasabi, dahil nga attractive, pero sa kabilang dako, ito ay dangerous. It may be beautiful, tasteful, palatable, lahat na. Pero ito ay dangerous. Ang alak ay dangerous. Mapanganib ito. Ito nakalagay sa Biblia. Tingnan niyo bakit. Sabi, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli, ay kumakagat ito na parang ahas. At tumutukang parang pulokong. Ayun. Bakit ito mapanganib? Ang panganib nito kasi ay nasa huli. Nasa huli. Pagka ikaw ay lamon na, pagka ikaw ay lasing na, pag ikaw ay nakainom na, ano mangyayari? Sa huli, ang alak ay kumakagat. It bited like a serpent. Kumakagat ito na parang ulupong. Ngayon, napanood ko sa National Geographic. Ito yung ulupong. Makikita niyo yung ibon. Tumutunog siya gaya ng ibon. Maya-maya, yung ibon na naroon sa taas, bumababa, nagiging curious. Sino itong tumatawag sa akin? At nilalapitan niya, hindi niya alam andun yung ulupong. Pag malapit na to, tinutuklaw siya, kinakain siya. Ganun ang alak. Aakitin ka nito. Pabababain ka nito sa iyong patakaran sa buhay. Pero pag naroon ka na, tutuklawin ka nito. At magiging huli na. Ngayon, tingnan nyo ha. Kamukha ng ibon, huli na. Nung siya'y matuklaw, nalagyan na siya ng venom, ng lason. Ganun ang alak. Ano ang tinutuklaw ng ahas? Ano ang binabay, ang tinutuklaw, kinakagat ng ahas sa buhay ng isang manginginom? Unang-una, ang tinutuklaw ng alak
ay ang iyong wallet, ang iyong bulsa, ang iyong wallet. Kung wala kang wallet, at least yung bulsa mo, naroon yung kwarta, yan ang unang-unang tutuklawin ng alak. Sa promero, libre. Yung mga kasama mo, paiinumin ka ng paiinumin ng libre. Pero pagka natuklaw ka na nito, ay nako, ayan na, tutuklawin na nito ang iyong bulsa. Ang pera mo ay magiging parang tubig na napakabilis ang agos. Uuwi ka sa inyo, sasabihin ng asawa mo, saan sweldo? Saan sweldo? Wala na, wala na. Tapos makikita mo yung anak mo. Putong, walang pagkain. Si Junior mo, si David mo, wala siyang pagkain. Ang asawa mo nangangayaya at walang pagkain. Tataka ka, bakit minumura ka? Ang unang tinutuklaw ng alak ay ang iyong bulsa. Ano ba tinutuklaw ng alak? Tandaan nyo, ang alak ay ihahambing sa isang kulupong na nanunuklaw. Ano ba tinutuklaw ng alak? Ang iyong kalusugan. No? Nila. Ang importante, hallelujah! Sa akin. Ibaliktad niyo yung mic para kung pumunta dun sa mga pasilip dyan. Ano ba tinutuklaw ng alak bukod sa bulsa mo? Ang isa pang tinutuklaw ng alak ay ang iyong kalusugan. Your health. Tahan nyo, yung iyong kalusugan, tinutuklaw yan ng alak. Tignan po nyo. Dati, steady ang kamay ng tatay niyo, ng kuya niyo. Pero kaiinom niya, ano nangyayari? Lalo na ang panginginig. Hindi na steady. Tutuklawin ng alak ang iyong kalusugan. Sabi ko noon sa asawa ko, babe, hindi na ako pupunta sa dentista ko. Sabi niya, bakit? Wala na eh, kako. Yung pinupunutan niya ako ng ngipin sa ulit, yung pagsaksak niya eh. Palug na kamay niya, tuloy nasasaktan ako eh. Sinalaksakan ka na ng ganun kahabang rito, karayong abot dito, kung hindi lumabas dito, nanginginig pa yung kamay. Yung steady. Ito ha, kung nakita nyo ang inyong doktor ay lasing kagabi, o-opera kayo sa umaga, sisipot ba kayo? Matatalino pala itong mga miyero. Hallelujah! Matatalino. Bakit hindi? Bakit? Baka sa pag-o-opera sa inyo, maiiwan ang isang tinidor doon sa loob ng dyan nyo. Pagka pinahina. Ano? Baka maamaya, lugar na tatanggalin sa inyo. Kukuha lang ng kapraso, tinanggal baga mo. Nakatawa tayo. Pero kita ninyo kung ano tinutuklaw ng alak. Kung ano tinutuklaw nito, ang kalusugan ng tao, ang kalusugan. Nanyo nagsisermon ako dyan sa Talahican. Nagsisermon ako. Sarap ako sa pagsisermon. Maraming lasenggo. Sinisigawan ako. Sabi, hoy, payat! Sabi, bakit ang payat mo? Tingnan mo kami. Inom kami ng inom. Sabi ko, pag akong payat ay uminom pa, patay ako agad. Kaya hindi ako uminom. Tawanan yung mga nanonood, pati yung mga nasa bahay.
Pero hindi naglaon, nakita ko sila. Alam pa na, lalakad-lakad. Sabi ko doon sa driver ng jeep isang beses, ikaw yung sumisigaw sa akin eh. Sinasabi mo, bakit ako kaya? Hindi naman ako nagiinom. Tinan mo ngayon, no? Ambil mo lang, hindi mo malaman. Biglang mo siya na ngayon ang pinanalang ko. Pero tinitignan ko siya mabuti, baka suntok yung bago. Kaya pagka nanginginig ang kamay, baka suntok kayo. Matuling-tuloy ako. Tapos, sabi sa akin, oo nga, hindi mo pala ako nakakalimutan. Eh, paano kitang makakalimutan? Napakasalbahin eh. Sabi ko ganyan sa akin. Tapos, nananawa. So, tandaan mo, ang tinutok lang ng alak ay iyong kalusugan. Tutuklapin yan nito. Dati ang husay mong teacher, dati ang husay mong abogado. O, ngayon, wala ka na. O ako'y mag-aasala na. Kuha ako ng lisensya para magpakasal sa Maynila. Nagpunta ako sa abogado ng konsilyo ng Maynila, ng City Council. Yung abogado, pagpasok ko lamang sa kanyang opisina, sabi ng sekretarya, Attorney! May tao rito! Akala namin wala kayong anak na lalaki. Puro babae. Eh narito, meron dito kamukha nyo. Anak nyo to sigurado. Paglabas ni Attorney, piyo ko yun. O sabi sa akin, Irving, anong ginagawa mo rito? May mag-aasawa na ako, ganiyakap ako, tuwan-tuwa. Dahil sa akin ko ngayon, itulungan mo ko, kukuha ako ng lisensya dyan sa baba, itulungan ako. Ngayon, pero bago ako umalis, binuksan ng refrigerator. Ako ang refrigerator. Alam niyo kung ano laman? Beer lang. Wala na. Puro beer. Sabi sa akin, painumin natin muna itong inyong painumin natin ang iyong pamangkin. Pero duda kami, baka anak niya sa labas eh. Sabi, painumin natin. Sabi ko, Uncle, hindi ko ako nainom. Pero alam ko, alcoholic siya. At going down na kanyang karir. Eh ngayon, sabi nung nung tiyo ko, ikaw pastor na pastor, kaya hindi mo ba nalalaman? Si Jesucristo gumawa ng alak at pininom ng mga tao? O naroon yung sawan, ganito, ganon. Napatawa ko sa tiyo ko nung nagwawan na ganon. Nagbibersikulo. Umupo na yung mga ilang abogado ron. Ito, masarap na usapan nito. Sabi, itong si Tiyo at saka itong pamangkin, pakinggan natin ngayon. Sabi ko sa Tiyo ko, nung sabihin sa akin, gumawa ng alak, si Kristo. Sabi ko, Tiyo, sino gumawa niyang alak na nariyan sa inyong sa inyong refrigerator? Sino po gumawa? Hindi naman po gawa yan ni Jesucristo gawa yan ni San Miguel. Sabi ko, kung alak na nakalagay, made by Jesus Christ, ay ihiling ko kahit sa bande. Pero hindi naman Hindi naman sabi ng mga abogadong iba ron, Attorney, patay ka sa iyong pamangkin. Ano ang katwiran mo ngayon dyan? Tama siya. Hindi naman gawa ni Kristo yung alak mo. Gawa yan ni San Miguel. At saka yung mga gawa ni Tanduay. Mga ganon, distillery. Hindi naman eh. So, tandaan nyo. Tutuklamin ng alak ang iyong kalusugan. Tutuklamin ito ang iyong kalusugan. Darating ang araw, yung maliwanag mong mata, kailangan ko. Yung katawan mong malakas, manghihina. Bakit? Kasi kung paano yung venom, yung lason, nung ulupong ay nasa dugo na, ganun din ang alak ngayon, nasa dugo mo na. Kaya nakita mo, pag dinala ka sa police station, pagka nagka-drive ka, ano ang gagawin?
O alcohol test. Saan kinukuha yung test niya? O, palalakarin ka. Pag yung straight line, naglalakad ka, lugar na straight, pumunta ka rin. Pumunta ka rin. Ay, savior to. Kasi, o kaya sa dugo mo, ando na ngayon ang alak sa dugo mo. Kita mo yun? Ginawa ka ng Diyos ng katawan na ang dugo mo'y dalisay na dalisay, malinis na malinis, pinabayaan mo ngayon na pumunta ron ang alak. So ano, tinutuklaw ng alak? Ang iyong bukod sa iyong bulsa ay ang iyong health. Hindi na namin matibay dito, no? Kasi noong nagsisermon ako niyan sa kalye, binabato ko. Binabato ko ng mga salbahe. Ano ba tinutuklaw ng alak? Yung iyong mental powers. Sinisira ng alak ang iyong utak. Ang brain mo, hihina. Puro po, kasama ng iyong katawan. Mamaya yan, hindi ka na makapag-isip ng tuwid. Napaparalitiko ang iyong pag-iisip. Kaya nakita mo, pagka-doktor ka, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Pagka-abogado ka, makakalimutan mo ang batas mo. Pagka-scholar ka, mawawala ang scholarship mo. Sisirain ng alak ang iyong utak. Ano pa ang tinutuklaw ng alak? Ang iyong moral. Ang iyong magandang ugali. Papatayin ng alak ang iyong konsyensya. At mabubuksan ka na ngayon sa sari-sari kasalanan. Dadayain ka ng alak. Sa almost 50 years na pastor ako dito sa Cavite, 6 na kabataang babae, age 14 hanggang 18 ang nakipag-usap sa akin. Sa napakalungkot na tagpo sa buhay nila. Sa 6 na kabataan nito, merong isang lalaki. Yung 5, puro babae. Alam niyo, ang sabi sa akin ng mga batang ito, Pastor, ginagamit po ako ng tatay ko. Diha, ano ibig mo sabihin? Sinisekso ako ng tatay ko. Imagine? Isipin niyo. Okay, sinimulan ko ang tanongin. Kailan ba ginagawa ng tatay mo? Pagkawala ang nanay ko. O kaya po, pagtulog na ang nanay ko, pumupunta doon sa kwarto namin. Sabi ko, paano niya itong nagagawa? Naglalasing muna siya. So, lasing siya ng ginawa niya. Nasaan ngayon ang moral ng tao nito? Ninaaw, tinuklaw ng alak. Para siyang hayop na dinadaluhong niya yung kanyang teenager na anak. Ito ang isa na in-interview ko, 18 years old na. Lumayas siya. Sinabi niya sa akin ang ginawa. Ngayon, baka akala niyo tatay lang ang gumagawa. Yung isang lalaki na kausap ko, sabi ng bata sa akin, alam po ninyo, nang ipanganak po ako ng nanay ko, 14 years old lang mo siya kaso. Pero ngayon po ay bakit ang tama 33 o ano, gano'n, something like that. Eh, Pastor, pinipili po ako ng nanay ko na makipag-sex sa kanya. Anong tingnan ko nakasukay? Sabi ko, bakit? Kasi yung pag nalasing siya, gusto niya mag-sex kami. Ginawa mo? Opo. Ginawa ko po, 3 ulit na. Kayo ko na nangyari pa sa ika-4. Pastor, so tulungan po niyo ako.
aalis ako. So nakita mo ninyo, gagawin kang hayop ng alak. Hindi mo na igagalang ang iyong dugo, mababae ka o lalaki. Sisirain ng alak ang iyong moral. Kaya mga kabataan, bago kayo magbigay sa graduation celebration, para mag-inuman, mag-isip-isip muna kayo. Sisirain ito hindi lang ang iyong kalusugan, kung hindi, pati ang iyong moralidad. At pagkatapos, ano pa sisirain ng alak? Tutuklawin ng alak ang iyong reputation. Ang iyong reputation. Ito ka, may maganda kang pangalan. Pangalan na ginagala, pero kapag ka nakita ka ng tao na naglalasing, bababa ang tingin sa iyo. Bababa ang tingin sa iyo. Mawawala ang iyong karakter. Gusto mo bang mangyari yun? Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Ano pa? Ang mawawala. Ang tinutuklaw ng alak. Ito ang pinakamasahe. Ang iyong kaluluwa. Ang iyong kaluluwa ay tinutuklaw ng pulupong na alak. Lalasunin ang iyong kaluluwa. Papatayin ang iyong kaluluwa. Ang iyong pagkatakot sa Diyos mawawala. Kaya ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, ganito sabi, 6:10, babasahin ko. Sabi rito, umpisahan natin sa 9. O hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga nangangalo niya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Yan. Bakla, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ha? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulubi ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So narito ang roster, ang listahan ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At nakalagay dito sa hulihan, manglalasing, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Maski aser ka dito sa church, maski karpintero ka dito sa church, ang manlalasing hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Pero sabi dito, at ganyan ang ilan sa inyo. Ganyan kayo dati, sabi ni Pablo. Ngunit nangahugasan na kayo ngayon. Ngunit pinanal na kayo ngayon. Ngunit ganap na kayo ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So may hope. Pagka ganito ka, pwede kang banalin ng Diyos at magiging tagapagmana ka ng kanyang kaharian. That's the good news. Kaya ano turo ng salita ng Diyos? Layuan natin itong pag-iinom. Layuan natin ito. Ngayon, sasabihin ng iba na magagaling ang utak. Kaya naman o nakakagawa kasi ang mga yan. Hindi naman o alam ang may kasalanan eh. Ang may kasalanan o yung nanginginom. Hindi o sila marunong magdala. Diba? Tama ba yun? Yun ang sinasabi. Hindi sila marunong magdala. Sobra kasi sila eh. Sobra sila. Kaya ayan, ang nangyayari. So hindi kasalanan niya ng alak. Alam mo ninyo, hindi pumapayag si Solomon sa ganyan salita na nasa aming inom yun. Wala yun sa alak, hindi. Ang sabi ni Solomon, huwag mo nang tingnan yan. Nakita mo niyo nakalagay rito? Huwag kang titigin, huwag mo titignan. Yung bang iinom ka, hindi o, kailangan konti lang.
Tanong nyo sa mga laseko, sa mga alcoholic. Paano sila naging alcoholic? Ang ginawa pa nila, uminom sila kaagad ng isang tabo na whiskey. Kung uminom yun ng isang tabong whiskey, madadala na yun, hindi na mag-iinom. Hindi, nagsimula yan sa tikim, sa lasa, sa konti. At ano nangyari? They drank once, too many. Nag-umpisa yan sa konti, hindi sa marami. Ganon ang alak. It works slowly. Dahan-dahan lang ito kung tumrabaho. Naroon ang unang lago. At sabi mo, masarap pala eh. Hindi naman pala masama. Alam mo, honey, ngayong gabi, uminom ako ng isang lago eh. Hindi naman masama. Yung, si honey Mrs. sabi, huwag mo nang ulitin yun na, oo, isa lang naman eh. Wala rin naman eh. Pero pagkaraan na isang linggo, umuwi. Amoy alak ka. Kalahating bote lang naman eh. Ininom ko eh. Ganun na yan. Ganun na. Little by little. Step by step. Sige. Harmless. Pero when you took the first drink, nung unang mong nilago, yung unang drink na yun, may papalita ko sa iyo, you took the fatal step. You took the fatal step. Tandaan mo, nung ginawa mo yun. Kaya sabi ng Biblia, huwag mo itong titignan. At alam mo, matitignan mo sa kawakasan. Pag na-realize mo na, nahook ka na, it's too late anymore. Huli na. Hindi ka na makakabalik. Pero sa tulong ng Diyos, pwede mong i-renounce. Talagang sumpayin mo na ang alak. At akala mo ba nagsasakripisyo ka pagka iniwanan mo ang alak? Nagsasakripisyo ka? Hindi. Iniligtas mo ang iyong sarili. Humingi ka ng awa at tulong sa Diyos para makalaya ka dyan sa pag-inom. At tutulungan ka ng Diyos. Kaya kung hindi mo ka kinukuha yung first step, mga kabataan, don't do it. Huwag kang babaya. Pero kung nakuha mo na ang first step, fatal step yun, tandaan mo. Tayo mo ko at tayo mananalangin ngayon. O Diyos, makatulong na ba ito sa mga nakinig dito sa loob at dyan sa labas? Tulungan mo po ang mga anak mo. Tulungan mo ang mga kabataan na wag na-attract dito. Tulungan mong tandaan nila ang napakinggan nila para ma-share nila to sa iba, mapangaralan nila yung mga nakuha. Ilan ang narito ngayong umaga, walang titingin, nais ko, bago ako mag-pray, gusto ko lang malaman, gusto ko lang makatya. Siguro, gusto niyo sabihin, Pastor, gusto ko may manalangin niyo. Ako po ay nanihilig na sa Panginoon. Panalangin po niyo ako, Pastor, ayokong magtuloy sa ganitong buhay. Ayokong maging alcoholic. Kung hindi ka pa alcoholic, Pastor, pag-pray niyo po ako. Kaya mahiya, taas niyo ang inyong kamay. Papanalangin ko kayo kung meron dito. Okay, God bless you. God bless you. Meron pa po, God bless you. Kaya mahiya, pabanan ninyo ang inyong kamay. Meron pa po, God bless you. Meron pa po. Pag-pray ko kayo, mga lalaki, mga babae. Ang unang paraan para madalhin nyo itong aala ay i-confess nyo na ginawa nyo. At tutulungan kayo ng Diyos. Meron pa po, taas nyo inyong kamay. Ito ang last call ko. Pagkatapos dito, mag-pray na ako. Meron pa po ba?
Opo, God bless you. Baba mo na ang iyong kamay. Meron pa po ba? Nakita ko na kayo. Nakita ko kayo. Okay, God bless you. Baba mo na ang iyong kamay. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa? Okay, tayo ngayon ay mananalangin. O Diyos, maraming salamat sa iyo na nagpahayag ang ilan sa mga kabataan at iba pa na they have taken the first step. Tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Sirain mo itong epekto ng first step sa buhay nila. Tulungan mo huwag na silang pilingin sa alam, kundi mabilis na tumakas at tumakbo kapalayo rito. At huwag nang makipagkwento o makipag-usap o makipagkatwiranan. No more communication. Iwanan nila ito ng lubusan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, palayain mo sila, O Diyos. Doon sa talent ng first step, ng second step, palayain mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Salamat po sa iyo, Jesus. Salamat po. Amen. Amen. How do I say it? Merong attractive na babae na pumupunta sa bahay na nagmamanicure kay Ate Babes nyo. Nalaman namin na meron siya na lang 5 years old. Sa beses, tinanong siya, sino ang ama? Nasaan ang ama ng anak ko? Hindi ko naman sinasadya. Sabi, Pastor, ano ko hindi ko kami nagsasama. Sabi ko, pero importante ba yung anak mo? Minsan inihiram niya. Nababiyaan ko. Ba't di kayo nagpakasal? May anak kayo. Sabi sa akin ng babaeng ito, ayaw ko kong pakasal sa kanya. Bakit? Kasi yung batang yan, naging bunga yan noon. Lasing ko ako. Lasing ko ako. Ewan ka, 15 years old na siya noong high school. Lasing ko ako. Pinayin ko. Nakipag-inuman ako. Kaya ko naging bunga. Paano sasabihin yun sa anak mo? Ha? Pagka nagtatanong na siya. Anak, kasi lasing ako. Kanya, how painful it is. Huwag mo niyo. How painful it is. Mabuti na lang yung batang lalaki na kinausilang ko. Nagtanungin ko sa kanya, nagbunga ba pagsipin mo sa nanay mo? Hindi ko masabi. Pero malaki po hinala ko Nakabuo kami kasi nagpupunta ko siya sa tawag ko? Sa mga nag-a-abort. Tawag niyo? Nag-a-abort. Kita niyo? Kaya mga kabataan, patayin niyo mabuti ang inyong sarili. Okay? CA, meron pa kayong papakita? Meron kayong propaganda? Ready na kayo?